Imenso purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so yung ating pong pag-aaralan sa araw na to ay controversial sapagkat ito ay patok na patok sa maraming mga tao, sa maraming mga Kristiyano. Ewan ko ba, no? Ang dami mga tao talagang fascinated talaga sa end times. Yan ang gustong-gusto nilang topic. Halos sa mga pulpit, mga preachers, yan ang mga favorite na subject. Kaya common yung maririnig sa mga Kristiyano, lalo na pag hindi taga-ICC. No? Kasi at least ICC natuturuan kayo rito eh. Laging maririnig yung mga statement na, ako, malapit ang bumalik ang Panginoon. Malapit ang bumalik ang andyan na yung Antichrist. Nag-start na yung tatakan. So yung mga ganon po mo natin narinig yun sa iba't ibang mga Kristiyano. Even nga sa mga nakakilala natin, no, nandinit natin kapwa natin Kristiyano. Actually, ang daming confusion. Ang daming confusion about the end times o yung tinatawag na eschatology. So, bakit pinangalanan kong Last Day Madness? Kaya nga kasi talagang ang daming praning na praning pagdating po sa issue ng Book of Revelation. Kasi galing po sa may Book of Revelation nga, yung salitang Apocalypse. Ayan, pag-uusapan po natin yan. Alam niyo ba, dahil sa ito ay favorite topic, ang daming yumaman ng mga author ng libro dyan. Napakaraming libro. Yan pong pinakita ko mga libro sa iilan lang po yan sa napakarami na libro na magpahanggang ngayon. Ang daming sumusulat ng mga libro. Ang gustong bestseller lagi, basta end times. Yung mga about 666, about the beast, about end times, o end of the world, judgment day. Gustong talaga yan no? So ngayon, at dahil dito, despite ang napakaraming publications na lumabas sa Christian bookstore, and yet, sandamakmak din ang failure. Failure sa identification kung sino ang beast, failure sa prediction about the end times, failure about dating system na ginagawa nila. Ang dami ng predict na gantong araw, gantong panahon, darating ng Panginoon. Ang dami ng predict. Isa na si Harold Camping. Si Harold Camping, ang daming palpak ng mga prophecies. And yet, gusto ng mga tao. Di ba nakakatakan? Gusto pa rin. Kahit napalpak na yung mga prophecies, yung mga sinabi nila na ito yung mark of the beast, o ito na yung gantong panahon, kahit napalpak, wala kang maririnig na preacher o author ng libro na nagsisisya sa kapalpakan niya. Siyempre, kung ako, preacher ako, nagturo ko ng kasinungalingan sa inyo na hindi naman pala ako sigurado, haka-haka ko lang. Siyempre, pananagutan ako sa inyo kasi napaniwala ko kayo Hindi po ba? Seryosong bagay ito tayo kasi may pulpit. Kasi rito, pag tumayo ka rito, isa lang ang gagawin mo. You just tell the truth. Kung ano talaga sinabi ng Panginoon, ilan sabihin mo. Wala kang ibang business dito pag nasa may pulpit ka. Okay? So, wala kang nakita na mga preacher na kahit na tuloy-tuloy yung mga error na committed, ay binibili pa rin ng mga Kristiyano. Patok na patok pa rin sa puso ng mga... So, ang daming mga misleading informations na kumakalat ngayon sa mga pulpit. Kaya ganyan mag-isip yung mga Kristiyano, uy, nandiyan nag-isip ka pala magtatakan. Why? Kasi ang daming mga author na nagpiprint, walang rule They don't follow the rule. Basta kung ano lang yung naisip nila na inaakala nila, haka-haka nila, sa pantahan nila, akala nila yun na yung authority. So, ang dami mga doomsday preachers ngayon, at napakarami ng victim ng falsehood na ito
dahil ang mga Kristiyano is gullible, ignorant about the Word of God. Hindi po ba? Hindi po ba? Pag ang isang Kristiyano ay madaling ma-hook ng mga hooks na ito, ibig sabihin hindi ka nagbabasa ng Bible. And I pray walang ganyan sa ICC. Amen? Once upon a time, nabiktima na rin ako niya na yung Y2K. Naalala niyo yung transition ng 1999 to 2000, paniwala rin ako niya. Kasi noon, napaka-ignorant ko. Napaka-ignorant ko sa Word of God. Ngayon, dahil nga sa ang beast ng Revelation ay talagang napaka-fantastic niya eh, no? Ang dami mga horrifying events, tsaka yung evil reign niya, at tsaka lalo na yung mark. Naka-code, hindi siya yung talagang, kunyari, ganito ang tatak niya, hindi ganun eh. Magkakalculate ka pa. Tignan lang natin na para mapassionate din kayo. Pero anyway, hindi po namin tatalakayin ngayon yung mark of the beast next week po. Ngayon, titignan lang po natin yung mahalagang aspeto sa pag binasa yung Book of Revelation, ano ang dapat nyo makita. Yun lang ating pag-uusapan ngayon. Okay. Balikan lang po natin yung mga account sa may Book of Revelation kasi may dalawang beast na binanggit dito sa Revelation chapter 13. Actually, Revelation 13 lang yan, tsaka Revelation 17. Okay. So ngayon, ang sabi po sa Revelation 13, yung unang beast ay nag-arise from the sea. Yung isa naman kasi nag-arise from the land. Ngayon, ito yung account. And I stood on the sand of the sea, and I saw a beast coming up out of the sea, having 10 horns and 7 heads, and on his horns are 10 diadems, and on his heads were blasphemous names. And the names which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth is like the mouth of a lion. So combination. The dragon gave his power and his throne and his great authority. Sino po yung dragon? Si Satan po yun. Binigay yan ito sa may beast. Okay. And then, and I saw one of this head as if had been smitten to death, and his vital wounds were healed. So nag-resurrect siya. And the whole land wondered after the beast, and they worshipped the dragon. Because he gave his authority to the beast, and they worshipped the beast, saying, who is like the beast, and who is able to wage war with him? And there was given to him a mouth speaking great things and blasphemies, and authority to make war for 42 months. Ilan po yung 42 months? 3 years and a half. So kalahati ng 7 years. So napakaikli yan, ano? Nung panahon na yun. Yan kasi yung nakapaloob yung 7-year Great Tribulation. So yung kalahati daw nun yun, mag-ahari itong beast na ito. Okay. And he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle. Those who tabernacle in heaven. And it was given to him to make war with the saints and to overcome them. So, sinabi rito na sinabi ng Panginoon yung mga Kristiyano na aabutan sa reign na ito ay nakatakdang ma-overcome sila ng beast na ito. And authority for every tribe and people and tongue and nation was given to him. And all who dwell on the land, ito, no? Pag-uusapan natin next week. And all who dwell on the land will worship him. Everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain.
Sino po daw po yung sasambalan sa beast? Amen. Lahat po ba ng tao, pati Kristiyano, sasamba? Based on this verse? Yaon lamang na ang pangalan ay hindi nakasulat sa Book of Life na sinulat pa before the foundation of the world. Wala pang dating ko sinulat na yung pangalan eh. Na-predestined na yung mga pangalan na yung mga elect. Since the foundation of the world. At yung mga iyon, na-predestined na noon pa, wala pang dating, hindi sasamba sa beast. O bakit marami pa rin mga Kristiyano natatakot ba kung tataka na tayo? Diba? Di ba makikita yung eternal security? May eternal security. Okay. Meron kasing doctrine of divine preservation. Hindi natin ginagamit yung salitang once saved, always saved kasi controversial yan. Pero ang Bible, it speaks about security, assurance of every believer. Pag-usapan natin next week. If anyone has an ear, let him hear. If anyone destined for captivity, to captivity he goes. So may kinakta ang Panginoong Diyos. If anyone kills with the sword, and with the sword, he must be killed. Diba? O si John the Baptist, pinugutan ng ulo. He was destined for that. Si Apostle Peter, na-crucify ng patiwangit. Iba't ibang klaseng kamatayan ng mga apostle. They were destined to die that way. It was predestined to them. Pero hindi lahat ng Kristiyano. Okay? If anyone kills with the sword he must be killed. Here is the perseverance of the saints. At yan ay importante. Tinapit na natin one time dito, the perseverance of the saints. Okay, so another beast, and this time from the land. So wala na itong beast na to, yung from the sea, at ito naman is from the land. Ngayon, tingnan natin yung account. At ang sabi rito, sa may verse 11, and I saw another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spoke like a dragon. So nakita niyo, very deceiving, parang lamb. Sino ba yung lamb sa may Bible? Si Jesus Christ. Pero kung magsalita siya, tinig ni Satanas. So, pag gano'n, very deceiving. He exercises all the authority of the first beast in his presence, and he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose fatal wound was healed. He performed great signs so that he may even makes fire come down out of heaven to the earth in the presence of men. And he deceives those who dwell on the earth because of the signs with which it was given him to perform in the presence of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image of the beast, yung nauna kanina, who had the wound of the sword and has come to life. And it was given to him to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast would even speak and cause as many as do not worship the image of the beast to be killed. And ito yung panghuli. Ang kwento ganito, may naunang beast yung galing sa land, tapos here comes the beast galing from the sea, from the land, and then ito, nagpagawa ito ng image ng naunang beast at binigay siya ng karapatan na bigyan ng buhay. At ito na po, nabuhay na yung image na yon, and then ito na po yung last remarks. And he causes all the small and the great, and the rich and the poor, and the freemen and the slaves, to be given a mark on their right hand or on their forehead. And he provides that no one will be able to buy or to sell except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding
Calculate the number of the beast. For the number is that of a man, and his number is 666. O yan, kinatakutan yan, ano? Yan kasi, no? Nakakatakot, may number, at kakaiba yung kanyang number system. At dahil dito, mga kapatid, ang daming attempt na ginawa ng mga Kristiyano sa bawat dekada, bawat century, naglitawan ang mga maraming mathematicians na Kristiyano. Isa na rin po ko dyan. Nag-attempt ako mag-compute. Kasi usap-uso yan eh. Face nga yan eh. Hype nga yan. Ang daming mga forum ng paano mag-compute, ipapakita ko po yan sa inyo next week. Nakakatawa. Baka kayo mag-start na rin kayo mag-compute. Try ninyo i-compute yung pangalan nyo, baka 66 din lang kalalabasan nun. So ang daming mga absurd calculations na ginawa ng maraming Kristiyano sa bawat panahon. At sa bawat century, sa bawat ages, kasi ito po was written 2,000 years ago. So sa bawat century, sa bawat ages, talagang mystified sila dito sa may beast nito. For example, in the Middle Ages, noong mga panahon ng Reformation, talagang ang akala nila ang beast yung Pope. Kasi nga yung religious nature, di ba? Yung religious nature ng beast. May horn like a lamb and speak like a dragon. So, yung mga yon, ginawa nilang basis yun, o baka yung Pope yun. Kaya naman, sa mga halos lahat yata ng Pope ay naging beast. Si Pope John Paul. Actually, may calculations pa yan eh. Vicarious Felipe, pinumpit-compute nila in Roman numeral. O yun, lumabas 66 na. May computation pa ako yan. Okay. And then, hindi sila satisfied kasi yung iba, mukhang hindi lang po ang 666, pati mga political leaders na nag-exist sa history. Kakulat si Napoleon, ang Roman Catholic, sa kanila, ang 666 talaga si Napoleon. Okay. Tapos, napagbintangan din si Hitler. Si Hitler, alam naman natin, evil naman talaga. Napagbintangan si Hitler, halos lahat ng qualifications ng beast na kay Hitler, hindi pa rin si Hitler. And then, napagbintangan din nila si Mussolini, si Stalin, si Gorbachev, yung Russian regime, yung Chinese regime, yung Muslim regime. Ang daming mga tao, personalidad na pinagbintangan nila ng 666. Magpa hanggang ngayon, walang katapusan. Puro palpa. Amen. And they do not cease on naming names up to this present time. Kahit napalpak lahat ng mga predictions na yon, lahat ng mga guesses nila, hindi pa rin sila tumikikil. At gusto pa rin ng mga tao kasi naabangan nila eh. Magpahanggang ngayon. Kayo rin ba kapag nag-aabang din kayo? Ngayon, edi una, yung po na pagbintangan nila. Pangalawa, yung mga political leaders ng bawat bansa. Ngayon, ito na. Dumating na yung technology. Syempre, alam naman natin yung technology yung nag-develop, di ba? Noong unang panahon kasi, ang paniniwala lang talaga nila, literal, kalatakan yung tao dito ng 666 dito, 666 dito. Dumating yung technology, nagbago. Barcode. Kaya makikita mo sa mga images, may barcode sa loob, may barcode sa kamay. Kaso, hindi nag-materialize yung barcode eh. Pumasok yung idea ng yung national ID at saka yung health card. Pumasok yun. Kayo ba may national ID? Sino rito may national ID? Delikado kayo. Pati ako may national ID ako. So, pihira yan Pati ba naman national ID pinagbintangan? Ano kinalaman ng kasi kukulit ko? Kasi yung idea nila, kaya naman nabuo yan. Kasi yung beast na ito, pag lumitaw, gagamitin niya yun as a means, as a tool para makontrol yung mga tao. And then,
palpak na naman yun. Nauuso na naman yung cashless society. Yung mga online transfer, GCash, Paymaya. Kayo ba may GCash? Delikado kayo! So nakita niyo kung gaano kapalpak yan. Lumabas yan! Nasa libro yan! At yung mga author ng libro, sure siya na totoo yun. At binili yan ng maraming Kristiyano. So ngayon, ang latest ngayon, microchip. Iba akong dito. Doon pa kayo unang microchip, malalaki pa eh. Palit ng palit eh. Siguro pag may na-invento na parang kasi laki ng dust, mababagal naman yung nila. Pero hanggang ngayon, no, si Chris Aquino daw, meron daw mga microchip sa ang dami, nagtatataka na daw kasi ngayon eh. Nag-start na. So ibig sabihin, kailan hindi ko nagtatataka na daw ngayon. So ibig sabihin, ilang taon na nagre-renew yung bis. Tama? Tapos kung ilang taon na, sabi ko kayo na, 42 months lang eh. Ilang months na nakakalipas. Dami ng taon na nakalipas. Sobra-sobra na yata. So nakita niyo kung gano'ng kapalpak yung mga idea na yan. Bakit? Despite ang napakaraming attempts na i-identify sino yung beast, ano yung mark niya, ano yung sex of the age, bakit? Puro palpa. And yet, wala pa rin tigil. Saan kaya yung error? Saan kaya nagkamali? Sa interpretation. Kumbaga alam mo yung bullseye, yung target, di ba? Yung hindi nahihit yung bullseye, puro labas sa labas ng target, kung natama yung darts. Ang layo. Pero sinasure sila. Ang akala nga nila, ang Book of Revelation ay pag narinig yung Apocalypse, merong nuclear bomb, sasabog yung nuclear bomb. Pagkakaroon ng nuclear war, mga missiles, mga Apache helicopters, grabe mga depiction nila ng end of the tenth of age. Ganyan yung pinipintig ang Revelation. Okay, saan kaya nagkamali? Saan nagkamali? Alam mo kung ano yung major pagkakamali nila? They are looking for the wrong person. At saka mali yung emphasis. Mali yung worldview. Bakit mali yung emphasis? Sa halip na sana si Jesus Christ ang bida, ang naging bida yung beast o si Satan. Yan naman laking pagkakamali sa pag-interpret ng Bible. Especially the Book of Revelation. Any preacher na ang emphasis niya ay to scare people. Takutin yung mga tao. Yung impyerno, naglalagtang loob, kawawa kayo, nahulog kayo doon. Actually, daming mga scare preacher. Ang dala-dala, scare gospel. Tinatakot yung mga tao. Sa halip na sana, matakot sa Diyos, matakot kayo sa impyerno. Bakit ba may impyerno? Dahil sa Diyos. Kasi ang daming maling mga worldview dyan eh. Ang tinuturo, alam mo, marami mga pastors. Kahit dito sa seminars natin, sa mga pastors, inamin nila yan eh. Nung tinapit ko yung hell, ang daming buksan yung mata ng mga pastors. Kasi ang itinuturo talaga nila, ang territory ni Satan ay impyerno. Where in fact, ang sabi ng Panginoong Yesus, sa Matthew 25, si Satan takot din sa impyerno sapagkat itatapon din siya doon ng Diyos. Hindi niya teritoryo yun. Ang impyerno is a place of judgment ng Diyos sa lahat ng mga wicked. Kasama si Satan doon. Okay? Sa halip na sana, ang emphasis ay yung the finished work of Christ on the cross. Ang binigyan ng emphasis, yung mga gawa ng halimaw. Sa dinami-dami na nagturo ng about the mark of the beast,
Ang challenge ko nga sa kanila ganito eh. Kailan ninyo narinig sa mga bibig ng mga preachers na to na tinuro nila yung mark of God? Kasi yung beast counterfeit lang siya. Nakita niyo, nag-resurrect din siya. Counterfeit siya ni Jesus Christ. Kina-counterfeit niya. Pero mas bidang-bida yung mark of the beast. Pero never na i-preach sa may pulpit yung the mark of God. Pag-uusapan natin yan next week. Kayo ba ay meron ng mark of God? Kapainin niyo noon ninyo. Kung wala kayong mark of God, delikado kayo. Amen? Joke lang po yun, ha? So, pag nalaman ninyo yung mark of God, o madali nang i-identify yung mark of the beast. Kasi counterfeit lang naman yun eh. Sige nga, paano ito? Kunyari ako meron akong 1,000 bill na fake. Paano malalaman na fake yun? Kailangan mo na alam mo yung genuine. Tama? Yes. Bago malaman yung fake, counterfeit lang yung beast na yun. Nag-assume lang siya ng kanyang sovereignty. And yet, bidang-bida siya. Kaya nga, pag ang emphasis natin, mga kapatid, ay puro demonyo. Alam niyo ba yung grupo na Deliverance Ministry? Wala na silang ibang tinuro kundi puro demonyo. Huwag ka na yung demonyo. Yung demonyo, sinapa ko. Ang bihira yan. Puro demonyo, nakikita nila sa mga preaching. Yung tao, pag may kasalanan ka, may demonyo ka. Pag may sakit ka, may demonyo ka. Puro lang demonyo nakikita nila. Hindi nila nakikita si Jesus, yung tagumpay ni Jesus. Yan nakikita yun. Kaya bidang-bida pa rin si Satan sa marami mga preachers. Amen po ba? Diyan nagkaroon ng maraming pagkakamali. Naging popular yung beast kaysa kay Jesus Christ. Naging mas sobrang pa yung beast kaysa sa Panginoong Jesus. Amen po ba? So ngayon, tatandaan po natin, tignan ninyo yung verse 1 pa lang ng Book of Revelation. Chapter 1, verse 1. Basahin nga po ninyo. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants, the things which must soon take place. And he sent and communicated it by his angel to his servant. Kung ako ay isang preacher na ang emphasis ko si Satan ganito, the revelation of the beast which God gave him to show. Nakita ninyo? Sino ang bida? Jesus. Ang Book of Revelation is all about God's revelation of the Lordship of Jesus Christ. Siya ang Lord. Pinamalas niya yung Lordship niya. Yan ang Book of Revelation. Sa halip na faith ang mag-develop sa puso ng mga tao, takot. Hindi po ba? Hindi na magkabako na. Sana ma-rapture na tayo. Kaya puro sikat yung rapture na yan eh. It is about the Lordship of the Lord Jesus Christ as a victorious conqueror. Di ba nakita ninyo pag binasa niyo Book of Revelation? Conqueror si Jesus Christ yan. Nakaupo siya sa horse, sa kanyang horse. May tatak siya na yung talagang may tatak siya na King of Kings and Lord of Lords. Victorious! Victorious conqueror and sovereign ruler over everything. Si Satan, mababasa niyo Book of Revelation. I-try natin makuha next week. Ang dami niyang attempt na i-destroy ang church. May attempt din siya na pigilan niya yung kapanganakan ng Panginoong Yesus. Puro failed attempt. Hindi niya masaktan-saktan ang mga anak ng Diyos. Pinakita niya sa may Book of Revelation eh.
Kaya ang sarap basahin ng Book of Revelation. Makikita mo doon yung protection ng Diyos sa atin. Amen. Jesus Christ as victorious conqueror, sovereign ruler over everything, over time and history. Isa sa nagpalala sa interpretation ay yung word na revelation. Sa Greek language kasi, yung word na revelation is apocalypsis. Kaya yung heading kanina, apocalypsis. Ang ibig lang sabihin nun is revelation. Apocalypsis of Jesus Christ ang ibig sabihin lang nun. Kaso ngayon, binago na nila yung message ng revelation. Yung apocalypsis, ginawa na nila may nuclear bomb na sumasabog, merong Apache helicopter, may mga invading armies, chaos, mga missiles. Mga kapatid, ang Book of Revelation is not about nuclear war. It's not about yung China or Russia or Muslim. Hindi po sila yun. Wala pong missile doon. Kasi it was written for the early century church. Wala pa pong missile noon. Kakapul pa lang meron sila noong unang panahon. Yung beast na tinutukoy doon ay si Emperor Nero noong time ng Roman Empire. Tapos na. And yet ngayon, dahil ka sa ignorance, nag-aabang pa rin sila kung sino yung beast na ito magpahanggang ngayon. Para ba yung mga Hudyo? Because they reject Jesus Christ as their Messiah. Magpahanggang ngayon, ang Israel ay nag-aabang pa rin ng Messiah nila. O ganyan-ganyan din yung mga Kristiyano ngayon. Kasi they refuse yung account ng history. It was full of evidence. External evidence, internal evidence, siniro talaga yun. Puno-puno ng evidence kung sino yung beast na yun. And yet, nag-aabang pa rin sila ngayon. Kaya nga, sino na naman kaya paglipas ng 10 years, sino na naman kayang personalidad ang kailang pagbibintangan na 666? Sinong po? Sinong religious baka ako, mapagbintangan din ako. Baka magkaroon ng computation. Yung pangalan Jesse Erskine, Jesse Wilson Erskine ay kinompute, lumabas 666, tapos delikado ako. Galing, daming mathematicians sa mga Kristiyano. Amen? Uulitin ko, ang word na apocalypse ay hindi po about doomsday. It's about revelation ni Jesus Christ. Revelation ng kanyang pagka-Lord, ng kanyang pagiging conqueror over time and history. It is a message of dominion. Yan ang Book of Revelation. Nakita niyo doon, nag-take dominion ang Panginoong Jesus. Nag-take dominion with Him. It is His saints. Yung church, nag-reign with Him. Hindi niyo ba alam, we are reigning with Christ? Tignan ninyo ito ay balikan tanaw lang po natin ito. Nung buhay pa ang Panginoong Yesus, sinabi niya na, marami kasing mga Kristiyano thinking niya, powerful si Satan. Para bang akpar siya kay Jesus Christ. Diba? So, kaya nga yung tanong very tricky yung tanong ni Brother si Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa demonyo. Very tricky yung question din Ang common na sa mga Kristiyano, amen, si Jesus ay mas makapangyarihan. Ang implication sa tanong na yon, para mong ikinukumpara si Jesus Christ kay Satan. Si Jesus Christ is Lord of Lords. Si Satan is just a creature.
Nilikha lang siya. Hindi mo siya po pwede ikumpara kay Jesus Christ. Ang layo! And yet, marami mga Kristiyano ang tingin nila, si Satan is a part of Christ. Para bang naglalaban sila, perennial, minsan nananalo si Jesus Christ, minsan tatalo si Jesus Christ. Magpahanggang ngayon, ganyan ang thinking ng maraming mga Kristiyano. Hindi po ganon. Tignan niyo yung mga words in Jesus Christ. Nung dumating siya, ito yung mga statement niya. For the Son of God appeared for this purpose, to destroy yung mga ginawa ni Satan. I-reverse. Pangalawa, sabi ng Panginoong Jesus, now judgment is upon this world. Nung dumating siya, ginas siya ng Satan eh. Now the ruler of this world, si Satan, will be cast out. Inannounce niya na. Kasi nung panahon na yun, na may pagsiyakap siya na may pag. Kasi naagaw niya kay Adan yung kapangyarihan na binigay ng Diyos kay Adan. Yun lang yung naagaw niya. Yun lang ang kapangyarihan ni Satan, walang iba. Yung kapangyarihan na binigay ng Diyos kay Adan. Si Satan, sa Old Testament, sa may Genesis, serpent lang siya. Pagdating sa Revelation, he was a big red dragon, 7-headed with 10 horns, 10 crowns, 10 horns. So, ano yung power na yun? Power na pinag-usapan doon eh. It is the power na sana yung si Adam nag-rule sana, nag-dominion sana sa mundo. Kaso naagaw yun ni Satan. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, dinestroy niya yung activity ni Satan. Okay? And concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. Actually, isa yan sa mga purpose ng pagpunta ni Christ. To judge Satan. Tingnan niyo yung mga words, consistent. Sabi sa Luke, and he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Behold, I have given you authority to tread the serpents, scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Walang magagawa si Satan. Amen. That was 2,000 years ago. Now judgment is upon this world. Now the ruler of this world will be cast out. So nakita niyo ang daming testimony. Si Jesus Christ, nagsisalita siya, no? Testimony yun. Testimony of what is reality. John chapter 16, and concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. And in one account, kung na-encounter niya yung mga Pharisees, pinakita niya ito. Sabi niya, kasi sabi ng mga Pharisees, kaya ka nakapagpapalayas ang demonyo kasi sa kapangyarihan ng demonyo. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, if I cast out people by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Kasi kung demonyo magpapalay sa kapwa niya demonyo, ay he destroy himself, sabi ng Panginoong Jesus. Or how can you enter the strong man's house and carry off his property unless he first bind the strong man and then he will plunder his house? Sino yung strong man sinasabi? Satan. Siya yung strong man doon. Walang makatalo sa kanya. E nung dumating ang Panginoong Jesus, ginapusan siya. Tinali siya. Ang ibig sabihin ng ginapos, naging limited na yung kanyang activity. Amen? Naging limited na. Nakakakilos na lang siya sa mga wala sa Diyos. Pero yung sa mga anak ng Diyos, wala na siyang hands off na siya. Marami pa tayong maintindihan sa next week. Okay. At yan yung sabi sa Luke chapter 12. If I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, ganyan si Satan, fully armed, guards his own house, his possessions are undisturbed. But when someone is stronger than him attacks
attacks him and overpower him. He takes away from him all his armor and on which he had relied and distributes his plunder. Na-plunder ng Panginoong Yesus Satan. Tayo yung mga plunder niya. Amen? Dati na sa kapangyarihan ni Satan na nakuha niya tayo, na-plunder tayo. Lumiit ang territory ni Satan. Amen. Yun ang ibig sabihin ng na-bound siya. At sa Book of Revelation, tingnan niyo yung parallel nito. And I saw an angel, and that was Jesus Christ, coming down from heaven after ng kanyang victory, holding the key of the abyss, a great chain in his hand. And he laid hold of the dragon. Sino yun? Si Satan. The serpent of all, who is the devil and Satan, and he bound him for 1,000 years. Pag-uusapan natin yan separately, yung tinatawag ng millennium. Ako rin natalakay ko na rin ko yan, 4 na session yan. And he threw him into the abyss, and shut it, and sealed it over him, so that he would not deceive the nation any longer. Kita nyo kayo yun eh. Kayo tinutukoy dyan. Hindi na kayo nag-deceive kasi protected na kayo ng Panginoon. Amen? Tayo man nagkakasala man tayo, pero yung divine preservation ng Diyos sa atin, na ibabalik tayo sa tama. Amen? Until 1,000 years were completed, and after these things, he must be released for a very short time na lang, for his perdition or for his doom. Tapos na eh. Tapos na yung laban nung nag-resurrect si Jesus Christ. Natalo na siya eh. And yet, nagtataka ako kung bakit sa marami mga preachers, bidang-bida pa rin si Satan. Talo na siya eh. Limited na yung kanyang kapangyarihan. Na-plunder na siya ng Panginoong Yesus. Tingnan ninyo ang pagkakasabi sa Colossians about the victory of Christ. When you were dead in your transgressions and the uncircumcisions of your flesh, He made you alive with Him, having forgiven us all our transgressions, having cancelled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile toward us, and He has taken it out of the way. Inalis niya. Lahat na nag-accuse sa atin, inalis niya. Having nailed it to the cross. When He disarmed the rulers and the authorities, He made public display of them, having triumphed over them through Him. Yan si Satan at kanyang kampo. Parang prisoners of war na pinarada niya, dinisplay pa ng Panginoong Jesus. Pinakita yung kanyang pagkatalo. And yet, bakit maraming preacher ngayon, ang emphasis pa rin nila yung activity ni Satan sa halip na yung finished work ni Christ? Bakit ang binibida pa rin nila si Satan na talunan na sa halip na ang Lordship ni Jesus Christ o yung kanyang victory o yung kanyang pag-ahari? At tignan po natin dito sa Revelation chapter 11 verse 15. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kailan ito sinulat? At the very center of the book of Revelation. Ang book of Revelation is only 22 chapters. Ito po'y kalamitan, chapter 11, na i-proclaim dahil sa tagumpay ng Panginoong Yesus. Dahil na-plunder niya si Satan, nagapusan niya si Satan, nadikdik niya si Satan, at ito yung declaration. The kingdom of this world
has become the kingdom of our Lord Jesus Christ, and He shall reign forever and ever. Amen. At mula noon, ang kingdom of God ay nag-advance na. Amen pa ba? Amen. Mula nung nagtagumpay ang Panginoong Yesus, ang kingdom ng Panginoong Yesus ay nag-advance at patuloy na mag-advance. Alam niyo ba, tuwing tuturo tayo, nag-advance ang kingdom of God? Sa bawat preaching natin sa mga pastoral, sa bawat kandak natin ng mga youth, sa bawat pagkandak ng DDBS, kahit sa mga bata maliliit, nag-advance ang kingdom of God. Sa bawat pagtugon natin, sa salita ng Panginoon, nag-advance ang kingdom of God. And the gates of hell will not prevail it. Will not prevail against it. Amen? Si Jesus Christ mismo nagsabi nun eh. And the gates of hell will not prevail against it. Ibig sabihin, yung gate ng kingdom of God, nag-advance, yung gate ng hell, paliit ng paliit. Naintindihan niyo ako? Pero bakit hindi ganun ang pagtuturo ng mga pastor ngayon? Bakit baliktad? Sa halip na nag-advance yung kingdom of God, nag-advance yung kingdom of... Baliktad eh. Nakita niyo yung problema? Wrong emphasis. Wrong worldview. Ang nakikita nila, demonyo. Di na nakikita ang Panginoong Yesus. Yan ang major problem kung bakit maraming ganitong so much confusions ngayon. Another verse, chapter 12. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength, the kingdom of our God, and the power of Christ have come. For the accuser of our brethren, who accuses them before God day and night, has been cast down. It was the defeat of Satan and the victory of Jesus Christ, our Lord. Amen? And then ito pa, Revelation chapter 19, tignan ninyo paano yung victory ni Christ. And I saw heaven open, and behold a white horse. He who sat on him was called Faithful and True. In righteousness he judges and makes war. O, ganyan pinipresent ng Bible si Jesus Christ eh. Ng Revelation. His eyes were like flame of fire, and on his head were many crowns. Victorious eh. Kaya nga, King of Kings and Lord of Lords. Kaya nga, hindi ito ang emphasis na pagtuturo. Yung beast ang tinuturo. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed in a robe deep in blood, and his name was called the Word of God. And the armies of heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Sino yung armies na yun? Tayo! Ang church! Amen. Hindi talunan ng church. We are reigning with Him. Pinakita yan dyan, oh. Amen. Now out of his mouth goes a sharp sword, and with it should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness of wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. O nasaan ngayon yung beast? Nasaan ngayon yung dragon? Ito. Ano sabi ng Bible? I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army sa atin. And the beast was captured, and him with the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worship his image. These were
These two were cast alive in the lake of fire, burning with brimstone. Bida ba ang beast? Bida ba siya? Bida siya doon sa lake of fire. Siya yung pinakamasarap na nahihulog doon sa lake of fire. Oh, nasaan si Satan ngayon? Yung dragon. And the devil, chapter 20, who deceived them, was thrown also into the lake of fire. Nauna pa yung beast. At saka yung mga false prophets. Where the beast and the false prophet are also, they will be tormented day and night forever and ever. Amen. They are tormented. Who is Lord? Over time and history, sino kayo dapat matakot? Sa Diyos o kay Satan? Wrong emphasis. Amen? Kaya nga, yung idea ng mga raptures is defeatish. Patalo. Sa halip na umabante, paatras, naku, dumadami na masama, wala tayo magagawa. Kailangan na tayo ma-rapture. Samantalang ang Kingdom of God ay nagpo-progress ang Kingdom of God. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook the same, that through death ni Christ might render powerless him who had power of death. Sino yon? Si Satan. Para siyang virus carrier. And that he might free those who, through fear of death, were subject to slavery all their lives. Tinanggal na ng Diyos yung fear of death natin eh. Wala na tayong fear of death kasi wala nang power yung death sa atin. Isa yan sa mga tagumpay na meron tayo. Wala nang sting ang death sa atin. Pag namatay tayo, kapatid, you enter into peace. Sabi ng Isaiah. Amen. Inalis na tayo from evil. We are saved. We are secured by the power of God. Hindi po sabi ni Pastor Jess yan, sabi po ng Panginoon yan sa kanyang scriptures. Kasi ang pastor natin dito habang tayo nabubuhay, ang Panginoong Jesus, definitely pag namatay tayo, ang pastor natin, ang Panginoong Jesus. Pero ang wicked, dahil hindi nila pastor lang ang Panginoong Jesus sa buhay nito, definitely pag namatay sila, ang pastor nila sino? Si kamatayan, sabi ng Isaiah. Death will be their shepherd. Satan suffered great defeat at the death and resurrection of Jesus Christ. Our Lord destroyed Satan's power over sin and death. God's kingdom was re-established by His power and His righteousness. So, sino ang supreme? Jesus Christ. Over the book of Revelation. Over time and history. Jesus Christ is Lord. Yan ang proclamation ng lahat ng mga Kristiyano. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Sabi ng Diyos kay sa Panginoong Yesus. Lumuklok ka sa tabi ko, di ba lumakyat ang Panginoong Yesus? Lumuklok sa kanan ng Diyos? O yan na. Mula doon, payuyukurin na ng Panginoon ng makapangyarihang Ama ang lahat ng enemies. And He must reign until He has put all enemies under His feet, and the last enemy will be Satan. Walang nag-amen. Ulitin ko ha. And the last enemy will be the beast. Amen. Sino ang last enemy? Hindi si Satan ano? Kasi talo na siya eh. Hindi yung beast. Tinarap mo na siya sa lake of fire eh. The last enemy will be death. Kasi sa resurrection, ganap na ang tagumpay sa katawang ito.
Yun na lang hinihintay natin. Yung pagbabalik ng Panginoong Yesus. Yung vindication sa ginawa ni Satan. Dinestroy niya itong obra maestra ng Diyos. Ibinulit niya sa kasamaan. Kaya nga ang ating association with Christ as the last Adam, mamanahin din natin yung kanyang katawan na makalangit as the vindication of the name of the Holy God. Death na lang! Wala nang enemies! Lahat na payukot na kay Jesus! Amen! Bakit bidang-bida pa rin ang beast? Bakit bidang-bida pa rin si Satan? Samantala, ang linaw-linaw niya, no? Ang hinihintay na lang na enemy, yung death na lang. Kailan magaganap yan? Sa resurrection, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Satan is not the last enemy because he was defeated 2,000 years ago. Okay. So, dalawang slides na lang po tayo. Hindi tayo nabubuhay sa panahon ng parang Star Wars universe. Alam niyo yung Star Wars, parang naglalabanan yung good and evil. No, hindi po ganun. Wala na si Satan. Where light and dark sides are perennially clashing against one another in a cosmic conflict. We live in a universe where power is overwhelmingly, one-sidedly, and indisputably on one side. Sa Panginoon Yesus lang. Siya lang. Wala nang iba. Pag hindi ganyan ang nakikita natin, may mali kang pananaw tungkol sa victory ni Christ. One-sided na lang. Satan is nothing but a dog on a leash. Maingay na lang siya. Pero wala na siyang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Ito. Sabi ng Panginoong Yesus, and upon this rock, I will build my church. Sabi ng Panginoong Yesus, and the gates of hell will not overpower it. Amen mo ba? Amen. Kasi meron tayong divine preservation. Itatapik ulit natin yan. We are being preserved by God. Amen. Last verse. Revelation 1. And from Jesus Christ, the faithful witness, the born of the firstborn from the dead, the ruler of the kings of the earth. Siya. Okay? To him who loves and releases us from sins by his blood. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who fear him, and all tribes of the earth will mourn over him. So it is be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Purihin ang Panginoon! Tayo na kasi ngayon. Let us pray. Father God, we thank you for your great victory over sin, over Satan, and over death. At Lord, ang victory na ito ay taglay-taglay din namin, O Lord, na nananalig sa iyo. Kaya nga, Panginoong Diyos, fix our eyes, O Lord God, sa iyong kapangyarihan. Sapagkat ang makikita namin kung sa iyo kami titingin, kahit na may kagutuman, kahit may kahubaran, kahit mayroong kasalatan, kahit may mga krisis, may mga digmaan sa aming paligid, ang nakikita namin ay ang tagumpay ni Jesus. Yes, Lord. Lord, help us to see Christ sa mga pang-araw-araw naming buhay, sapagkat doon nakatago ang tagumpay ng buhay na ito. And those who believe in Christ will also overcome this world. Salamat, Ama, sa lahat ng iyong katotohanan. Nawa sa puso ng iyong mga anak na nakapakinig ng mensaheng ito ay ma-develop, O Lord God, ang faith sa iyong kapangyarihan. Ma-develop, O Lord God, yung kanilang confidence sa victory ng Panginoong Yesus. Hindi ang takot na pinipunla ng maraming mga tagapagturo. Salamat, Ama, sa iyong mensahe sa araw na to, at nawa sa sunod na linggo ay maging mas malinaw pa ang lahat ng bagay. Tulungan po kami, Ama, at ang lahat ng ito para sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, our Lord and our victorious conqueror. In Jesus' name, Amen. God bless you.